Sa isang lumang palengke na laging basa ang sahig kahit walang ulan, kung saan ang mga halakhak ng tinderang antok at reklamo ng suki ay nagsasanib sa hangin, naroon ang isang tindahan na parang hindi naluluma. Ang haligi nito ay balot ng lumot at ang tulday laging tila may gustong itago mula sa langit. Doon mo matatagpuan si Aling Mercy. Tahimik, hindi palaimik. Ngunit hindi mo siya malalampasan nang hindi mo siya mapansin. Kilala siya ng lahat, hindi dahil siya'y mataray o madaldal, kundi dahil siya'y nandoon palagi. Parang bahagi na siya ng mismong palengke. Kung may bato sa kanto o alulod sa taas, si Aling Mercy ang tao sa gulayan na hindi umaalis kahit bumagyo. Araw-araw daan-daang kamay ang inaabot niya ng sukli, piso, 5 piso, 10, minsan may kulang, minsan sobra pero bihira siyang mapansin. Kadalasan napapasalamatan lang siya ng mabilis na salamat po, sabay alis, sabay pagkalimot. Para bang siya'y humahawak ng sandali sa bawat transaksyon pero walang sinumang nananatili. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaiba siyang napapansin, hindi sa mga tao, hindi sa gulay, kundi sa sukli mismo. Sa mga baryang malamig at kinakalawang, may pumipintig, may pumupuno sa katahimikan na dati normal lang sa kanya. May kung anong dumidikit sa kanyang palad, parang bulong, parang alaala, parang kasalanan ng hindi niya maalala. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang dekada, si Aling Mercy ay natigilan dahil ang sukli ay tila may sariling kwento. Hapon noon, makulimlim ang langit at may kalamigan ng hangin na bihirang madama sa gitna ng mausok at mausaling palengke. Ang alingas-ngas ng mga tao ay tila unti-unting humuhupa habang ang ulan ay nagsimulang magparamdam sa anyo ng paunti-unting patak sa yero. Si Aling Mercy, gaya ng nakasanayan, ay nakaupo sa likod ng kanyang mesang gawa sa lumang kahoy na may bitak-bitak. Katabi niya ang bayong na puno ng ampalaya, talong at repolyo, mga gulay na kilala sa pait at lamig. Ang kanyang mga daliri, sanay sa pagtimbang, ay marahang humawak ng 3 barya, 1 piso, 1 5 piso at 1 20. Sukli iyon sa isang mamimiling hindi niya kilala, isang estranghero. Lalaking may sombrerong itim, nakayuko at may tinig na parang ginamitan ng buhangin at usok. Hindi siya tumingin sa mata, hindi rin siya ngumiti. Tumango lang, kumuha ng gulay, iniabot ang bayad at naghintay. Nang iabot ni Aling Mercy ang sukli, doon niya naramdaman ang biglaang pagbigat ng kanyang kamay. Hindi sa timbang ng barya, kundi sa bigat ng presensyang hindi niya maipaliwanag. At sa kanya ito narinig, isang bulong, mahina, mabagal, mapanlin lang. Hindi siya nagsabi ng totoo. Napakapit si Aling Mercy sa gilid ng lamesa, napakurap, napalingon, pero walang nagbago sa paligid. Ang mga tao'y abala pa rin. May tumatawad, may tumatawa, may batang umiiyak. Wala ni isa ang tila nakarinig ng sinabi ng baryang hawak niya. Tiningnan niya ang kanyang palad. Walang kakaiba, walang usok, walang ilaw, walang galaw. 3 barya lang, pareho pa rin ang kinang, ang bigat, ang lamig. Pinilit niyang ngumiti, pinilit niyang isipin. Pagod lang ako, mainit kanina, malamig ngayon, baka gutom ako. Pero kahit anong paliwanag ang pilit niyang itinatayo sa loob ng kanyang isip, hindi niya maalis ang katotohanan na may narinig siya. At hindi iyon basta bulong, iyon ay paratang. At mula sa puntong iyon, hindi na naging tahimik ang sukli. Mula noong araw na iyon, hindi na naging katahimikan ang kasama ni Aling Mercy sa kanyang pwesto. Sa bawat pag-abot niya ng sukli, may kasunod na boses. Mahinang bulong na tila lumalabas hindi sa kanyang paligid, kundi mula mismo sa kanyang palad. Magnanakaw yan, sabi ng 5 pisong kinuyom niya bago ibigay sa isang babaeng matanda, may kalmot sa braso at nakangiti. Iniwan niya ang anak niya. Sumbong ng baryang inabot niya sa isang lalaking tila ordinaryo. Nakasuot ng polo, may eco bag at may sigaw sa mata na hindi naririnig ng iba. May itinatago siyang madilim, dumulas mula sa malamig na 20 pesos bago ito pumalo sa palad ng isang dalagitang walang imik, may pulang marka sa leeg at mabilis na nawala sa pila. Hindi na siya makahinga ng normal. Hindi na niya alam kung simpleng guni-guni lang ba ang lahat, bunga ng pagod, o kung siya'y unti-unti nang hinihila ng kabaliwan na hindi niya kailanman inakala. Subalit paano kung totoo? Nagsimula siyang tumingin ng mas matalim, mas malalim. Ang mga mamimili na dati parang alon lang na dumaraan, ngayon ay isa-isang nagkakaroon ng kulay, ng anyo, ng sugat na hindi nakikita sa balat. Ang mga mata nila minsan ay parang may tinatakasan. Ang mga kamay nila
minsan ay nanginginig kahit walang dahilan. Ang mga tinig nila minsan ay masyadong magalang na parang may gustong itago. Minsan tumitingin siya sa isang lalaki na kakasukli lang niya at bigla siyang nanginig. Sinaktan niya ang kanyang asawa, sabi ng barya, at napansin niya ang lalaking yon kahit nakangiti ay may galos sa kamay. May bahagyang dugo sa gilid ng kuko. Hindi niya alam kung ang isip niya ay nilalaro lamang siya ng mga haka-haka o kung ang sukli ay unti-unting nagiging salamin ng katotohanan, hindi ng pisikal na mundo, kundi ng mga lihim na ayaw umamin. At habang paulit-ulit ang mga bulong, paulit-ulit ding bumubukal sa kanyang dibdib ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit ako? Simula nang marinig ang unang bulong, nagbago na ang kilos ni Aling Mercy. Ang dating ngiti niyang may kasamang biro at alok na libre na yung sili ay napalitan ng malamig na tingin, tahimik na pagtango at matagal na paghawak sa mga barya bago ito iabot. Tuwing may lalapit na mamimili, hindi ang gulay ang unang tinitingnan ni Aling Mercy, kundi ang mata, ang kilos, ang bibig. Sumasabay ang kanyang paghinga sa bawat bulong na dumadaloy mula sa kanyang palad habang nakatitig siya na para bang sinusukat ang buong pagkatao ng kaharap niya. Lalo siyang naging tahimik, parang may laging iniisip o may tinatagong alam, hindi ito nakaligtas sa mga kapwa tindera. Parang iba na si Mercy, no? Bulong ni Aling Edna, tindera ng isda habang pinupunasan ng kanyang mesa. Oo, parang laging tulala, di na gaya dati. Dagdag ni Mang Tonyo, may pwesto ng itlog at asin. Kanina nga parang hindi na niya ako kilala ni hindi ngumiti. Ang mga dating suking dumaraan sa pwesto niya ay nagsimulang umiwas. Yung iba nag-aalangan, yung iba diretsong lumilipat sa ibang pwesto. Minsan may batang lalapit lang para humingi ng plastik, pero titig na titig si Aling Mercy, parang may inaabangan. Natatakot ang bata, umiiyak, lumalayo. Sa gitna ng kaguluhan ng palengke, tila siya'y unti-unting nagiging banyaga sa mundong dati niyang kabisado. Ang kanyang katahimikan ay naging banta, ang kanyang paningin nakakasugat. Ang mga bulong mula sa sukli sa halip na makatulong ay naging lason. Unti-unting lumalason sa kanyang tiwala, sa kanyang mga ugnayan at sa kanyang sariling isip. At habang ang mga tao'y lumalayo, siya'y lalo pang napapalapit sa mga lihim ng sukli. Umuulan ng bahagya noong araw na yon. Malamig ang simoy ng hangin at maaga pa lang ay tila mabigat na sa dibdib ang paligid. Marami ang mamimili pero kakaiba ang araw na yon. Tila may paparating, hindi lang ulan kundi isang bagay na hindi niya maiiwasan. Isang matandang lalaki ang lumapit. Payat, maputla, nakasuot ng kupas na polo. Hindi niya ito kilala. Wala sa anyo ang pagiging suki pero may kung anong pamilyar sa anyo nito. Ang tindig, ang mga mata, parang may alaala na pilit na sumusulpot sa ilalim ng kanyang kamalayan. Tahimik lang itong bumili ng ilang pirasong kamatis at repolyo. Inabot ang 20 piso. Kinuha ni Aling Mercy ang sukli, 3 barya sa palad niya, malamig, mabigat, parang may tinatagong lagim. Hinawakan niya ito ng mas matagal kaysa sa dati at sa sandaling iyon, bumulong ang sukli. Pero hindi gaya ng dati, hindi tungkol sa mamimili, hindi sa isang estranghero, kundi sa kanya. Hindi mo siya iniligtas. Parang tumigil ang ingay ng palengke. Ang ulan biglang nawala. Ang mundo natigil sa isang iglap at sa katahimikan dumagundong ang alaala. Isang batang lalaki 6 na taong gulang. Basang-basa tumatawa habang naglalaro sa may kanal, ilang hakbang lang mula sa kanyang pwesto. Abala siya noon, maraming bumibili, tumatawad, nagsisiksikan. Isa siyang haligi ng palengke, maasikaso, masinop. Pero hindi niya napansin ang iyak, ang huling hininga, ang pagkalunod. Hindi niya nakita o baka hindi niya pinansin. Nalaglag ang mga barya mula sa kamay ni Aling Mercy. Kumalansing ito sa semento, ngunit mas malakas pa rin ang sigaw ng gunita sa kanyang isipan. Tumigil siya sa paghinga, nanigas ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa matandang lalaki pero wala na ito sa harap niya, para bang hindi ito kailanman naroon. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang sukli, ang mga bulong, ang mga lihim ng ibang tao, lahat ito ay patungo sa isang direksyon. Isa lamang pala itong salamin. At sa huli, ang pinakamabigat, ang pinakamasakit ay ang lihim na matagal na niyang nililibing sa sarili niyang puso.
Hindi na siya nakakatulog. Ang bawat baryang hawakan niya, kahit ilang segundo lang, ay may kasamang panibagong bulong. Hindi na isa, hindi na paminsan-minsan, kundi sabay-sabay. Parang koro ng mga multo na hindi matigil, hindi mapatahimik. Sinungaling. Huwag kang magpakita sa kanya. Hindi mo siya iniligtas. Hindi mo siya iniligtas. Hindi mo siya iniligtas. Sa gitna ng palengke, habang bumubuhos ang ulan, hinakot ni Aling Mercy ang lahat ng barya mula sa kanyang kahon. Luma, bago, kalawangin, makintab, walang pinili. Isinilid niya ang mga ito sa isang plastik, hawak ng mahigpit at tinungo ang kanal sa likod ng palengke. Isa-isang itinapon. Plak, plak, plak. Parang pagtapon sa kasalanan. Parang pag-alis sa bigat na matagal nang bumabalot sa kanyang dibdib. Pero sa bawat barya na nilulunod ng baha, isang bagong boses ang sumusulpot sa kanyang isipan. Mas malinaw, mas malupit, mas personal. Hindi mo kami malilimutan. Lahat ng itinatapon mo ay ikaw rin. Ang sukli ay ikaw. Napaatras si Aling Mercy, nabitawan ng plastik. Tumilapon ang natitirang barya sa putik at ulan. Kumalat na parang binhing pilit na tumutubo sa lupa ng kanyang alaala. Takot, galit, pagsisisi, pagkawala. Napasigaw siya, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Sa kanyang isipan, ang mga boses na dati parang bulong, ngayoy sigaw na, lumalakas, dumadagundong. Sa paningin ng mga tao sa palengke, si Aling Mercy ay isang nawawala sa sarili. Nakayuko sa daan, hawak ang sariling ulo, nagmumumog ng mga salitang walang saysay sa iba, ngunit puno ng kahulugan sa kanya. Ngunit sa loob ng kanyang utak, isang bagay lang ang malinaw. Ang sukli, hindi basta perang papel o baryang isinusukli sa palengke. Ito ang kapalit ng kanyang katahimikan, ang presyong ibinabayad ng nakaraan. At ngayon wala nang suklian, wala nang sukli, kundi siya na lamang. At ang bigat ng kasalanan na hindi niya kayang bayaran. Umaga, tahimik ang palengke, tila bumabalot ang ulap ng hindi maipaliwanag na lungkot. Kumakaway pa rin ang mga banderitas sa hangin, basa ng ambon. Ang mga tao'y abala na naman sa araw-araw, walang kaalam-alam sa nangyari kahapon. Tuloy ang buhay. Sa gitna ng hanay ng mga tindera, naroon si Aling Mercy. Nasa pwesto niya muli, parang walang nagbago. Nakaayos ang mga gulay, malinis ang bilao, maayos ang sukat ng bawat tumpok. Pero ang kanyang mga mata, mapungay. Wala ang dating sigla, tulala minsan, tahimik parati. Walang nagsasalita sa kanya at hindi rin siya nagsasalita. Parang isa ng multo sa mundong dati siya ang sentro. Isang bagong customer ang lumapit, babaeng nasa edad 30, may dalang sanggol, mukhang hindi taga roon. Nagbayad ito ng pera, tumango, nginitian siya. Walang imik si Aling Mercy. Inabot ang sukli, 3 baryang tila kasing bigat ng alaala. Nang dumampi ito sa palad ng babae, muling narinig ni Aling Mercy ang pamilyar na boses. Mahina, walang galit, walang sigaw, kalmado, tiim, buo. Alam mo na ang dapat gawin. Tumigil si Aling Mercy, hindi gumalaw, hindi huminga. Parang ang buong palengke ay nahulog sa katahimikan at siya lang ang naiwan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong panlabas na puno ng gulay, tawaran at putik, at ang mundong panloob na binubuo ng sukli, kasalanan at katotohanan. Ang babae ay lumakad palayo, hindi man lang napansin ang malamig na titig ni Aling Mercy. At si Aling Mercy, naiwan sa pwesto, tahimik, parang palagi. Ngunit sa kanyang mga mata, may galaw, isang bahid ng pagdesisyon o paglalim. O baka pagbagsak. Ang sukli ay muling naroon sa kanyang palad. Umiikot-ikot sa daliri niya. Sa dulo ng tagpo, tinungo ng kamera ang kahong puno ng barya. At mula rito, isang mahinang halakhak o bulong o pareho. Walang musika, walang paliwanag, walang sukli. Sa likod ng ingay ng tawaran at tunog ng basang semento, may mga bagay na hindi nabibili pero laging may kapalit. Sa palengke, hindi lang mga gulay at karne ang nabibili. Minsan, ang sukli ay may kasamang alaala at konsensya. At habang tuloy ang araw sa palengke at abala ang lahat sa pang-araw-araw na gawain, isang tanong ang nananatili sa hangin. Ilang sukli pa ba ang kailangang abutin bago siya tuluyang mabasag?